Hi, my name is Jenny Melvide Doblado from BSN 44, and today I will be sharing to you our family emergency preparedness plan. So, nakatira po kami sa Barangay 22, 114 Libisco Chico Street, Caloocan City, and we have a bungalow type house made from concrete. And ito po yung blueprint ng aming bahay. Malapit kami sa highway at may malapit na vacant lot sa tinitira namin. Ang bahay po namin ay may isang pintuan lang, ang entrance and exit. At meron po kaming maliit na fire extinguisher in case of fire. If in any case na hindi na passable yung main door, yung CR po namin may malaking bintana na pwede namin maging exit point namin. So, ganito po yung papunta namin, papunta sa pwedeng meeting point namin or evacuation namin. Or, pwede din dito sa may highway. So, ang nakikita kong possible risk sa amin ay sunog. Maybe due to faulty electrical wiring, sa mga appliances, and sa LPG tank. Ang risk po ay ang paglawak or pag-spread ng fire and burn injuries and destruction po ng bahay namin at ng mga kagamitan, at ang posibleng secondary hazard, which is yung explosion. Ang vulnerable naman po ay kaming mga nakatira sa bahay at yung mga alaga naming hayop. Ang mitigation plan ay improve ang electrical systems, fire safety education, importante para sa aming lahat, ang regular inspection ng electrical wiring and LPG tanks, at dapat magkaroon ng community emergency response team. Meron dapat na emergency hotlines, rapid reporting system, at clear evacuation plan. So, ang family communication plan namin ay using phone. Meron din kaming Life 360 or tracker na installed sa phone. And we made sure na updated from time to time ang aming mother in case of emergency. So, through text, calls, or social media. At ang importante na meron sa amin ay may customized directory of emergency contact number kami na nasa cellphone lang namin. At ang emergency supplies namin, meron kaming go bag nakalagay sa pintuan. Go bag para sa amin at sa alaga naming hayop. So, para sa amin, merong water bottles, ready-to-eat foods, first aid kit, flashlight, mask, whistle, and important documents. And para po sa mga alaga naming hayop, meron din silang food, water, leash, carrier, and vaccination record. For our community emergency preparedness plan, nakikita ko na possible hazard ay sunog dahil sa faulty electrical wirings, improper waste disposal or pagsusunog ng basura, dense housing with light combustible materials, at yung mga dikit-dikit na bahay. So, ito po yung blueprint ng aming community. As you can see, each compound has fire extinguisher. So, ito po yung napagkasunduan ng bawat head of the family. Dahil nakaranas po kami ng sunog. So, ito po yung, yun po yung naging wake-up call sa amin para mas maging prepare or magkaroon ng pinakamadaling first response sa mga ganong bagay, which is yung sunog, para hindi na lumawak pa at maapol agad. Ang pwedeng maging evacuation area namin ay ang pinakamalapit na school, which is yung Sampalucan, o yung bakanteng lote. At ang pinakamalapit na hospital sa amin ay yung CCMC. So, medyo malayo yung fire station or police station. So, we made sure na bawat compound may posted na customized directory in case of emergency. So, bawat compound may person in charge doon na
siya dapat yung magko-contact sa dapat kontakin in case of emergency. So, ang risk sa sunog ay yung mabilis na paglaki ng apoy o paglawak ng apoy, pwedeng burn injuries or fatalities na rin, smoke inhalation, destruction ng mga bahay, at ang possible secondary hazard, which is yung pagsabog ng mga appliances or mga tangkay sa bawat bahay. Ang mga vulnerable naman sa aming community ay yung mga buntis, bata, matanda, at especially yung mga PWDs. At yung masikip na daanan na rin na pwedeng mag-cause ng fire truck access. So, ang mitigation plan ay improve yung electrical systems, avoid yung mga illegal connections or jumper. So, if in any case na may makita na kahina-hinalang wire na kakabit, dapat na i-report sa barangay or sa authority. Tapos, dapat may fire-resistant construction materials din sa mga bahay. Provide adequate spacing sa mga bahay since compound yun, yung ibang compound ay masisikip. So, dapat may fire safety education and proper education ng pag-handle ng fire extinguisher. At also, ma-implement yung no open burning policy to prevent sunog. Tapos, regular inspection ng electrical wirings at ng mga appliances bawat bahay. Establish a community emergency response team. Dapat may rapid reporting system at clear ang evacuation plans sa bawat family. So, ang communication plan ay gumamit ng mobile phones at mga updates sa social medias. Tapos, dapat may sirens or alarms or flashlights or warning signals po if in any case sa mga PWDs na may hearing impairment. At bawat compound, as I've mentioned, dapat may assigned person na magiging responsible to contact any barangay official, yung sa hospital, sa fire station, o sa police, o sa mga health workers po na makakatulong sa community. Pinakaunang i-save or dadalhin sa evacuation ay mga vulnerable na tao sa barangay. Yung mga PWD children, matanda, buntis. At dapat may easy access sila or madali silang madadala sa evacuation area to prevent further injuries na rin. And dapat maging kalmado sa lahat ng panahon para makatulong agad sa mga nangangailangan.